Bago ang lahat, Friday na naman, happy weekend. Pero may pasok pa nga ng Sabado at Linggo. 3 straight good game para kay Kuminga sa Atlanta na may average siyang 21.7 rebounds, 3 assists, 1 steal, 67 at 55%. Biglang hindi naglaro itong si Kuminga kontra sa Milwaukee Bucks nung nakaraang game dahil sa namamagang tuhod. Ito yung same injury kung bakit nawala din si Kuminga ng ilang linggo sa dati niyang team. Ang Hawks pa naman 6-4 sa last 10 games nila at nasa 5-game winning streak pa. Matindi rin yung labanan sa East ngayon mula sa gitna ng standing papuntang top 10. Expected makakalaro si Kuminga versus Philadelphia. Ito yung magiging unang team na makakatapat niya bilang part ng Atlanta na matatawag na contender yung kalaban. Ang expectation pa dun, wag magaya itong si Kuminga kay Cam Thomas na maganda yung nilaro nung una dito sa Bucks na sa first 5 games meron siyang 18 points, 3 rebounds at 1 assist. Ayaw pa rin talagang mamasa. Nasa 3-2 record ang Milwaukee Bucks. Nang sumunod na 6 games, 2-4 naman sila na merong pang 4 na losing streak. Nakabalik na rin si Giannis. Kaso si Cam Thomas merong 8 points, 1 rebounds at 2 assists. At least namamasa na at yun nagsimula yung gulo dito sa Middle East. Frustrated na rin si Giannis after ng game sa Hawks. Natambakan sila 131-113. Meron siyang 24 points, 5 rebounds, 4 assists na parang biglang nawala yung mga kakampi niya tulad ni KPJ, Ryan Rollins at lalo na si Cam Thomas na limited minutes na rin. Umabot tuloy sa 6 game ang hahabulin ng Bucks para makaabot man lang ng top 10. Sila pa rin naman ang merong easiest remaining games kaso natatalo pa rin ang Milwaukee Bucks. Tinawag pa ni Osman Deng na hindi kasi nakikipag-communicate kaya natatalo. Ito rin naman ang iniintay ng mga teams na kapag si Giannis at yung Bucks hindi pumasok ng playoffs or kahit man lang play-ins at dahil din sa Damian Lillard contract, mahihirapan silang makabuo ng isang contender na team pagdating ng off-season. Ang Milwaukee Bucks din ang isa sa mga less appealing team sa mga free agent lalo na sa mga all-star. Pero sila ang appealing team sa mga free agent na gusto makakuha ng kontrata. Kaya magkakaroon ng choice si Giannis na lumipat ng team kung gusto niya makipag-compete. At kung sakaling ma-trade siya sa off-season, doon naman siya babawian ni Sham. Based naman sa mga insider, ang iniintay talaga ni Giannis ay hindi naman makapag-content ulit ang team niya, kundi yung contract extension. Halos parehas lang din naman sila ng sitwasyon nitong si Steph ngayon. Napaaga lang yung kay Giannis. Inubos ba naman sa loob ng 5 taon Si Deni Avdija at si King Kawhi, mark my word, nasa 1 to 2 games na lang para sa number 8 position. Before ang game ng Golden State at Houston, 3 player ng Rockets ang nasa injured list. Biglang nagkaroon ng injury. Ang sunod na kalaban ng Blazers sa next 5 games ay Rockets, Pacers, Hornets, Jazz at Philadelphia. Makakadikit pa sila dyan. Malaki rin naman ang chance ng Blazers na makapasok ng play-ins at next year kapag bumalik si Dame, baka maging masaya na. Ang Clippers sa next 5 games naman San Antonio, Memphis, Knicks, Minnesota at Bulls. Nakalaro na rin si Garland sa Clippers. Sa 2 games, mukhang wala pa rin sa kondisyon, nasa at least 12 points per game. Ang backup naman ngayon ni King Kawhi ay si Benedict Mathurin na meron namang 19 points, 6 rebounds, 3 assists, 1 steal, 43 and 18% nga lang. Baka nagtataka yung iba kung bakit King Kawhi. Kay Gerardo yun. Si Mathurin din ang isa sa biggest free agent pagdating ng off-season na restricted. Parang kailangan din nila mamili kay Garland at kay Mathurin kung sino ang magiging starter. Pero mas subok na kasi si Mathurin bilang 6-man para continuous yung scoring. Si Kawhi sa last 3 games after niyang bumalik sa injury, hindi pa rin siya umaabot ng 30 minutes per game. Pero meron siyang nasa 25.6 rebounds, 3 assists at 1 steal per game. Based kay Coach Tyronn Lue, intentional na binabaan nila yung minuto ni Kawhi para hindi mag-collapse papasok ng play-ins or playoffs. Dahil nakarang taon, halos kalagitnaan na ng season nung bumalik si Kawhi. At maganda naman yung naging performance niya until katapusan ng playoffs, kinulang lang. Ngayon naman, dahil may chance sila makapasok ng play-ins or halos malaki na ang chance na makapag-play-ins at baka makasulot pa papuntang playoffs, sinabing binababaan lang talaga nila yung minuto ni Kawhi para hindi ma-overload. Kaya sabi na nung nakaraan nakakapagtakan si Kawhi, hindi basta-basta lumalagpas ng 34 minutes at kapag lumagpas na siya, bigla siya magkakaroon ng injury kahit papapatapos na yung game.
Kaya nga nung versus Lakers, bigla na lang umalis si Kawhi na sinabi pa ni Coach Tyronn Lue, hindi niya alam kung bakit. Kahit nung nakaraan, nawala din si Kawhi ng isang game at sinabing meron siyang injury na lumalabas load management para kay Kawhi. Ipinahinga lang ng isang game, kaya kayo naiimbestigahan. Kapag nananalo pa yung Clippers tapos limited minutes pa si Kawhi, parang kakabahan yung ibang team pag umabot ng play-ins. Baka makasulot pa si King Kawhi. Siya pa rin kasi yung isa sa best player ngayong season. Kaya yung Philadelphia gusto siyang makuha via trade. Kapalit daw si Paul George.